Samantala, nilinaw naman po ng National Bureau of Investigation of NBI na hindi muna nila agad maisisilbi ito pong warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling nitong temporary restraining order para pigilan po yung gobyerno na ipatupad yung warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Kunin natin ang detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Ali, denied ang naging desisyon nga ng Korte Suprema sa kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng ICC warrant na ihahain sa kanya kaugnay pa rin ng kaso ng kanyang kinakaharap sa ICC. At nilinaw naman ng Korte Suprema na ang desisyon ay para lamang sa interim relief at hindi pa pinal na resolusyon sa pagunahing kaso. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpalabas ng Temporary Restraining Order TRO laban sa posibleng pagpapatupad ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sinilabas na press briefer ng Supreme Court ngayong Martes. Bumoto ang SC Bank ng 951 para i-deny ang petisyon ni de la Rosa. Kaugnay ito ng hiling ng senador na pigilan ng ilang ahensya ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya, batay na rin sa anumang warrant mula sa ICC, Interpol o foreign judicial bodies nang walang Philippine judicial warrant. Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang desisyon ay para lamang sa interim relief at hindi pa pinal na resolusyon sa pangunahing kaso. Ng National Bureau of Investigation o NBI nagagalap na ng impormasyon bilang paghahanda sakaling matasang magpatupad ng warrant, partikular kung kasama si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw naman ng NBI na hindi sila ang mag-i-issue ng warrant at hinihintay pa nilang kompletong resolusyon ng Korte Suprema bago magplano ng mga susunod na hakbang. Hindi po kami mag-issue ng warrant. Kami po ay nandito. Sabi ko nga po, we will have to study muna, basahin po yung complete resolution so that we'll be able to plot all our courses of action later. Ibig sabihin po dyan, kung ano lang po yung mga importanteng kinakailangan i-resolve for the consumption of our law enforcement. Yun lamang po ang tinake up ng Supreme Court. Sinabi po ni Director, babasahin natin yan, pag-aaralan para po ready ang NBI sa anumang pong tasking na ibibigay sa amin. Binigyan din ng NBI na hindi automatikong magti-trigger ng operasyon ng pagbasura sa TRO. Git ng ahensya, nananatili silang handa sa anumang paglilingkod sa naipag-uutos ng pamahalaan. Sinabi naman ng palasyo na nasa Department of Justice ng desisyon kung paano ang operational procedure ang kanilang gagawin matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida. Lahat ng operational matters ay ibibigay po natin kay Secretary Vida ng DOJ. Samantala, Ali, ayon sa Supreme Court, inilabas na resolusyon ay tumutukoy lamang sa hiling na interim relief ng kampo ni Senator de la Rosa habang hindi pa nare-resolba yung iba pang mga isyong kasama sa petisyon. Ang ibig sabihin lang, kapag tinanggihan o walang inilabas na temporary restraining order ay walang utos ang Korte Suprema na pigilan muna ang gobyerno o mga otoridad sa posibleng pagpapatupad nga nitong warrant at pwedeng magpatuloy pa rin ang proseso habang dinidinig pa rin ang pangunahing petisyon, Ali. Okay, Erlo, so yung marami kasing nagsasabi, ang mga nagkokomento, lalo na sa SOCMED, nako yan, pwede nang arestuhin si Bato de la Rosa dahil nga ibinasura na itong petition for interim relief. Ibig sabihin, yung pansamantalang proteksyon ni Bato laban dito sa pagsisilbi, pagpapatupad nitong ICC warrant of arrest. So, hindi ito hudyat na agaran kagyat na maaresto si Bato. Hanggat hindi na-resolba ng Korte Suprema yung mga pangunahing pang isyong legal, ano-ano pa ba itong mga isyong legal na kinakaharap na kailangan munang marisolba ng Korte Suprema? Issue ba ng jurisdiction? Kung may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, dahil hindi na tayo miyembro ng Rome Statute, ano-ano ba yung mga pangunahing legal na issue na kailangan nating hintayin na marisolba ng Korte Suprema?
O Ali, isa yan sa yung kasama doon sa petisyon no, at saka yung pagkakadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands para sa kanyang kasong crimes against humanity sa ICC. So ang sa Lunes ay inasahang ilalabas yung penal na resolution para dyan sa kaso na yan, at doon na nga magkakaalaman kung kailangan ng arestuhin ora mismo itong si Senator Ronald Bato de la Rosa o kung ano nga yung magiging pasya doon sa penal na resolusyon na ilalabas ng Korte Suprema, Ali. Oo. Ito namang pahayag ng ating ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na balido pa rin itong warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, at lahat ng posibleng interpretasyon at pagsusuri sa nasabing resolusyon ng Korte Suprema ipauubaya kay Secretary Frederick Vida. So, tayo ba ay kailangan pa nating hintayin kung ano ang magiging pahayag at interpretasyon ni Justice Secretary Vida dito, o kung itong pahayag na itong binabalita natin galing sa NBI, di ba? Kanina, Ali, ay sinubukan natin kunan ng pahayag itong Department of Justice kaugnay nga paglalabas ng desisyon ng Korte Suprema, pero tumanggi silang magbigay muna ng pahayag sa ngayon dahil makikipagpulong muna sila sa NBI at ilan law enforcement kung ano yung susunod nilang hakbang kung sakasakaling lumabas na itong resolusyon. At saka may dagdag ko pala, Ali, sa legal side ay pwede pa rin kasing maghain ng motion itong kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at humingi ng reconsideration o magpatuloy yung pagdinig sa merits ng kaso kahit wala ng TRO. So, yung ilan sa mga bagay na tinanong natin sa DOJ kanina ay ano yung susunod nilang magiging hakbang, pero hanggang sa ngayon ay hindi sila sumasagot sa ating mga inquiry doon sa kanilang lalo na kay spokesperson na Polo Martinez kanina, dahil nga sa makikipagpulong muna sila sa kinaukulan kung ano yung susunod nilang magiging hakbang kaugnay nga ng desisyon ng Korte Suprema, Ali. At bagamat ibinasura ang petisyon na mag-issue ang Korte Suprema ng interim relief, petition temporary restraining order, buhay na buhay yung usapin naman na, di ba, naririnig natin si Secretary Junvic Remulla ng itong kanilang kahilingan, panay ang follow-up ng kahilingan sa Interpol na mag-issue na rin ng red notice. Buhay yung usapin na yun, hindi ba, Erlo? Ali, isa rin yan sa nagiging usapin pa sa kayo, no? Pero ang numero unong ding iginigib kasi nitong kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, lalo na ni Attorney Jimmy Bondoc, wala nang jurisdiksyon ng ICC dito sa ating bansa dahil nga sa matagal na tayong kumala sa Rome Statute noong pang 2019. So kahit anuman ang maging desisyon sa kaso, dahil nga ito, lalo na to, wala nang inilabas na TRO at posibleng magka-arestuhan na, naninindigan pa rin silang walang jurisdiksyon o hindi dapat kinikilala yung ICC warrant. Pero may natanong tayo kanina sa isang forum, Ali, na mga legal yung mga legal expert nangyari naman daw kasi noong 2019 na habang member o nung bago mag 2019 yung mga kaso, kung kaya't magiging legal pa rin yung ICC warrant na dadalhin dito para arestuin nga itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero naniniwala naman tong hapon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na at sa kanilang paninindigan na hindi dapat arestuin ng senador dahil hindi naman dapat talaga kinikilala itong ICC anuman ang kanilang ihain na warrant dito sa ating bansa, Ali. Okay, maraming salamat, Erlo Bringas, nag-uulat live.